Good morning mga viewers at subscribers. Ito na naman ako, mamimitas ako sa ikapitong ani ng ubas. Kaya medyo napaaga ngayon. Dati once a week. Medyo advance. Ngayon, inisprayan ko yung kahapon ng tubig. Kaya medyo maganda kulay niya. Water hose ang ginamit ko kasi siyempre marami na namang bunga, kaya ang nangyayari maraming hinog, marami na naman lamok. Pagkatapos ng lamok, gatin ng lamok ko yan, langaw naman kasi hindi ako nag-i-spray ng chemicals kasi ako rin makaka-inhale. Yung iba kasi nag-i-spray sila. Hindi. Siyempre, yung iba kasi may mga ano rin yan. Busy mga kapitbahay. Hindi sila nakakapag-linis masyado ng mga dumi ng pet nila. Kaya pagkatapos ng lamok, langaw naman, hindi nawawala na yan. Kaya kailangan may gamit kayo kagaya nito. Dito naman may nabibiling mga yung electric charge, hawan-hawan man lang ang lamok kasi hindi ko pwede i-steady yung mga pandikit ng langaw. May sprinkler kasi kagaya nito, yan, tinatamaan pandikit ng langaw yan, pandikit ng lamok, saka maliliit na gamo-gamo. Hindi ko kasi pwedeng ilagay dito kasi tinatamaan to ng sprinkler. Saka yung kung napanood yung huli kong vlog, nadikit ako, sobrang dikit kasi niyan eh. Nadikit ako, hindi yung langaw, nadikit ako. Ngayon babawas ako, anin ko na yung pula kasi masarap naman eh, medyo maasim-asim. Pagka kasi maasim-asim, yun mabilis makababa ng cholesterol. Kaya ang kain ito in moderation. Ngayon may lalagyan ako ng bulok, at kung biglang mag-off ang video, konti na lang ang memory kasi ng GoPro ko. Nilagyan ako ng bulok kasi cause siya ng pagdami ng langaw. Bulok. Hindi ko inaalis yung tangkay kasi matagal siya sa rep. Tumatagal siya sa rep kasi hindi siya napapasikot, pasukan ng alikabok sa mikrobyo. Ngayon, sa pamimitas nyo, bubulatin nyo din ang loob kung walang ng sapot ng gagamba. Kasi yung sapot ng gagamba, pag nilagay niya sa storage, lalagyan kahit sa rep, nabubulok. Kaya yung sapot ng gagamba, kasi na-experience ko na yun sa dalawang kumpol ng itim na ubas noon. Yung mga sapot ng gagamba na yan, sumasala sa mga natuyong dahon. Yung natuyong dahon na yan, sumasala ng alikabok, mikrobyo. Kaya nabubulok ang ubas. Ayan. Kaya dapat inaalis yan. Pwede rin yung kamay yan. O kaya kung meron kayong gamit. Ayan. Sagabal yan sa ubas. Ngayon, meron mga gagambang. Gagamba ba? May Yosef. May mga gagamba kasing nakakamatay din. May pula sa
ilalim. Eh, pagka alam nyo naman di maiingatan nyo na yung sarili nyo. Kaya kailangan alam, nanonood, nakikinig. Yan. Maganda kasi lagay doon kasi nasasapo siya. Nasasapo yung lalagyan ko ng ubas. Ngayon, meron din akong i-share na tungkol sa sustansyang nadudulot ng pagkain ng ubas, kagaya ng meron tong potassium. Siyempre ang pagkain nito in moderation, huwag na makikakain ng marami kasi alin pagkain na medyo matamis magkaka-diabetes talaga kayo. Kapag moderation, talagang gagaling kayo. Gamot yan pagpababa ng high blood, pampababa ng mataas na cholesterol, mahusay sa puso. Kasi yung daloy ng dugo, saka yung pinagdadaluyan ng dugo, kung may sugat-sugat man, mabilis ang healing. Saka pagka meron kayo, palakain kayo nitong prutas na ubas, pagkatapos ng kumain ng tanghali, ng pagkakain ng tanghalian, natutunaw niya, mabilis siyang makatunaw ng mga kinakain nyo. Tumutulong siya sa digestion, pagtunaw ng kinakain. Kaya maiiwasan nyo na magkaroon kayo ng constipation kasi kadalasan ng mga nakakain natin sa labas may mga preservatives, saka walang gulay. Pag di kasi kayo palakain ng gulay, hindi madali kayong manlata, saka mabagal ang healing kung may mga sugat kayo. Kaya yung ibang hindi palakain ng gulay, naapektuhan sila ng cancer. May mga gulay naman, kaya mainam din nagtatanim kayo ng sarili ng gulay kasi may mga gulay na isinasawsaw din sa preservatives. Kaya tumitigas din ang dumi nyo. Siyempre magtataka kayo, makain naman ng gulay, bakit matigas pa rin ang pagdumi ko? Yun yung mga gulay na sinawsaw sa preservatives para matagal sa tindahan. Ngayon mapapansin nyo naman yan kung yung gulay na nabibili nyo maraming preservatives. Pagdumi nyo matigas, mabagal ang paglabas. Pag yun naging madalas, syempre sinyalis na yun na may chance na magkaroon kayo ng colon cancer. Tapos yung paghirap kayong nagasgas yung daluyan ng dumi nyo, pag nagasgas yun, syempre magkakaroon kayo ng almoranas, hemorrhoid. Hemorrhoids nga pala pagdugo. Hemorrhoid. Ganon. Kaya mahalaga ang pakikinig. Kasi ang pakikinig, nadadagdagan ang inyong kaalamanan. Pag nadagdagan ang inyong kaalamanan, maiingatan nyo kayong magkasakit. Saka kung magbabasa kayo ng Bible, mababasa nyo ang kaalaman ay mabuti sa kaluluwa. Ayun. Kaya maganda din ang nagbabasa ng Bible. Kaya maraming magulo ngayon kasi dumadami na rin ang maraming gumagawa ng masama. Pagka kasi dumadami ang gumagawa ng masama, laging may parusa. Aalugin kayo ng lindol. Yung baha naman, maiiwasan yan kung hindi tapon ng tapon kung saan. Siyempre, pag malaki naman ang nakukuha nyong donasyon, tulong sa mga iba-ibang bansa, at
Nandyan naman sa national budget. Kailangan pinaglalaanan niya ang mga truck ng panghakot ng basura, mga lalagyan ng basura na may gulong. Ipagkakaloob nyo kasi yung mga donasyon para sa mga mahihina at nangangailangan. Ngayon kung mawala man kayo sa inyong pwesto, pagka iyan na ipagpamahagi nyo, isang magtanaw ng utang na loob ang kapalit. Hindi nyo na kailangang maglagay tuwing may eleksyon. Parang binayaran nyo yung mga boboto. Hindi ganun ang eleksyon. Ang eleksyon, binoto kayo kasi may nagawa kayo. Hindi pwede yung may binayaran kayo para kayo manalo. Napakasagwa nun maupo lang parang binayaran nyo yung mga boboto. Kailangan binoto kayo dahil may ginawa kayo. Halimbawa, humiling ako ng alisin yung barado sa kanal ng harapan namin, o ginawa naman nung hinilingan ko kasi sinabi ko. O yung mga kalsada, nung nauwi ako akala ko dahil maraming natanggap na mga donasyon galing sa iba-ibang bansa, napakaganda ng lugar na namin. Isla Joseph, uka-uka yung kalsada, hiniling ko. Sabi ko, yung kalsada sa harapan namin uka-uka, parang naglalakbay sa buwan. Awa naman ng Diyos, inayos. Ngayon naman doon sa Bukawi, yung naputukan na tindahan ng mga paputok, bumili kami ng pintura ng pintor, si Lito. Nasakay ako sa tricycle para akong inalog na duhat sa loob ng tricycle. Sinabi ko, ewan ko kung nagawa na yung kalsada doon. Yung bang kumita naman kayo, mga nasa posisyon, kumikita kayo. Ang halos kinikita na nga nung bandang huli ng mga politician, pinagsalusaluhan din nila yung galing sa donasyon na para sa mga mahihirap. Siyempre nakinabang na rin sila at nakapagpapatayo pa ng building dahil ayaw na nilang umupa. Ngayon, mahalaga ang meron ding sariling tapunan ng Bulacan kasi by kontrata lang sila sa Tarlac, buong Bulacan yun. Siyempre mga hospital, saan itatapon yung mga medical waste. Dapat buong kagawaran ng buong Bulacan na gumagamit ng basura, nagtatapon ng basura, pagtulong-tulungan nila na makapundar sila ng sarili nilang lugar para itatapon. Landfill, kagaya ng basura sa likuran namin, likuran sa Barangay Bundukan. Yung likuran ng bahay ng mother ko tuwing nagbabakasyon. Napapansin ko, bakit laging may nakikitang ahas mapasok sa bakuran. Kaya natanaw ko nitong huli kong bakasyon, natanaw ko sa bahay na pinagawa noong dalaga pa ako. Nasa mother ko, siya ang gumastos nun.
Bakit ako may natatanaw na ahas? Ngayon, pinuksan ko yung bintana. Abay, 2017 walang basura dun eh. 2018 may nakahilira. Akala ko natakpan na ng simento at nagintaan na yung gabuntok na basura doon. Kaya tuloy, yung pala patuloy pa rin na tinatapunan ng basura. Ako ay dentista. Ang kapatid ko naman ay doktor. Siyempre, napaka-strict para sa sanitation. Paano ma-i-apply yung kung kukuha ko ng microbiology class? Laging puno yung klase at maraming nababaksak. Yan, mga kailangan professor dito sa Fresno City College. Kasi pag mahusay ang teacher, wala ganong mababaksak. Siyempre mahusay. Pero pagka masyadong mahirap na yung klase, pahirapan pa ng teacher. At magbibigay pa siya ng homework na masyadong mahirap. Yun. Doon. Yan, nagbukas na ang sprinkler. Jesus Maria, kaya pala nababasa yung ganun na tapon ng tubig. Tumatama dun sa nag-iisang kumpol ng ubat. May Joseph, baka nasira ito. Ang mister ko kasi ang nag-aayos niyan. Ngayon ko lang napansin, kawawa naman yung ito kasi may automatic sprinkler. 3 araw nila ang sindi. Ngayon mababasa ako pagka itinuloy ko. Pero habang hindi pa, magbabawas-bawas na rin ako. Habang hindi pa sumasabog yung sprinkler. Pandilig kasi yan. 3 times. 3 times a week. Tapos wina-water hose ko rin. Ito naman, lasang lychees. Marami kasing buto. Kaya hindi ko pinapansin. Ayan, natuyot na siya. Yan yung ginagamit ng wellness company na ayan yung ginagamit na wine. Ngayon, ang wellness company naman, meron silang capsule para sa mga sa puso, sa high blood. Parang maintenance. Gumagamit sila ng 10,000 skin ng ubas sa kami na may halong buto. Nahalo nila sa grapes, sa onion, sa mga berries, yung stem ng pineapple, saka tea. Yan, pinaghalo-halo nila yun. Yan, yun yung iniinom ngayon. Kung meron namang ubas sa inyong lugar, may mabibili. Kaya, meron kayong tanim, hindi yan na kailangan yung maintenance kasi may kinakain na kayo. Healthy. Yan, pag kinain nyo yan, automatic yun. Ayan, naging pasas. Kaya lang, matigas pa sa pasas. Nanigas na. Kasi pag nagbukas yung isang sprinkler na yun, may ikot. Talagang masasapul ako doon. Ayun. Yung kukuha na lang ako ng mga banda dito. Banda sa taas. Mahirap kasi
isuot ang kamay. Yan. Kaya tuwing pinapasok ko yung kamay ko dito, naalala ko yung mga nanghuhuli ng ahas, saka yung mga lugar na maahas, kagaya dun sa amin. Nung nauwi ako, may nararamdaman akong parang gumagapang sa